Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o sa Japan. Kaibahan ng Izoku Nenkin at Izoku Kiso Nenkin, dalawang mahalagang uri ng survivor's pension sa Japan. Sa sistemang panlipunan ng Japan, may mga benepisyo na ibinibigay sa pamilya ng isang taong namatay, lalo na kung siya ay naghulog sa pension system habang siya ay nabubuhay. Layunin nitong tulungan ang mga naiwan upang maipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dalawa sa pangunahing benepisyong ito ay ang Izoku Kizunenkin at ang Izoku Nenkin, na kilala rin bilang Izoku Kosei Nenkin. Bagamat pareho silang para sa pamilya ng namatay, sila ay may malinaw na pagkakaiba sa saklaw, kondisyon, at halaga. Ano ang Izoku Kiso Nenkin? Ang Izoku Kiso Nenkin ay tinatawag na Basic Survivor Pension. Ito ay bahagi ng National Pension System o Kokumin Nenkin ng Japan. Ito ay ibinibigay sa mga pamilya ng namatay na miyembro ng Basic Pension System, lalo na kung may mga batang naiwan. Sino ang maaaring makatanggap? Unang-una, ang asawa ng namatay. Kadalasan ay ang biyuda. Ngunit, mahalagang kondisyon na siya ay may kasamang anak na dependent. Ikalawa, ang mismong mga anak ng namatay na wala pang 18 taong gulang o hanggang 20 taong gulang kung sila ay may kapansanan. Narito ang mga pangunahing kondisyon. Upang maging kwalipikado, ang namatay ay kailangan nakapaghulog ng sapat sa national pension at may mga dependent na anak sa oras ng kanyang pagkamatay. Narito naman ang mga katangian ng Izoku Kiso Nenkin. Ang benepisyong ito ay may fixed na halaga. Ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa laki ng sahod ng namatay. Ito ay standard na tulong mula sa gobyerno. Gayunpaman, may limitasyon ito. Kung ang asawa ay walang anak na dependent, kadalasan ay hindi siya makakatanggap ng Izoku Kiso Nenkin. Sa madaling salita, ang layunin ng Izoku Kiso Nenkin ay suportahan ang mga pamilyang may batang nangangailangan ng tulong sa kanilang paglaki at edukasyon. Ikalawang bahagi. Ano naman ang Izoku Nenkin o Kosei Nenkin? Ang Izoku Nenkin o mas partikular, ang Izoku Kosei Nenkin ay bahagi naman ng Employees Pension Insurance o Kosei Nenkin. Ito ay para sa mga taong nagtrabaho sa mga kumpanya at regular na naguhulog sa mas mataas na antas ng pension system. Sino-sino naman ang maaaring makatanggap nito? Mas malawak ang saklaw nito kumpara sa Izoku Kiso Nenkin. Maaaring makatanggap ang asawa kahit walang anak, ikalawa ang mga anak, at ikatlo, sa ilang kaso, pati magulang o apo ng namatay. Narito ang mga kondisyon. Ang namatay ay isang empleyado na miyembro ng Kosei Nenkin. May sapat na contribution sa pension system. Narito ang mga katangian ng Izoku Nenkin. Ang halagang matatanggap dito ay nakabase sa sahod ng namatay habang siya ay nagtatrabaho. Ibig sabihin, kung mas mataas ang kanyang kita, mas mataas din ang pensyon na maibibigay sa kanyang pamilya. Bukod dito, hindi kinakailangan na may anak upang makatanggap ng benepisyo. Kaya naman, mas marami ang maaaring makinabang sa sistemang ito.
Narito ang ikatlong bahagi, ang paghahambing ng dalawa. Ngayon, ating ihahambing ang dalawang uri ng pensyon. Una, sa uri ng sistema. Ang Izoku Kisonenkin ay bahagi ng basic o national pension, samantalang ang Izoku Nenkin ay bahagi ng employees pension. Ikalawa sa requirements. Sa Izoku Kisonenkin, kinakailangan na may dependent na anak. Ngunit sa Izoku Nenkin, kahit walang anak, ay maaari pa ring makatanggap ang asawa. At ang ikatlo, sa halaga. Ang Izoku Kisonenkin ay may fix na halaga, samantalang ang Izoku Nenkin ay nakadepende sa sahod ng namatay. At ikaapat, ang mga saklaw. Mas limitado ang Izoku Kisonenkin habang mas malawak at mas flexible ang Izoku Nenkin. Sa ikaapat na bahagi ay ang mahalagang paalala. Mahalagang tandaan na sa ilang pagkakataon, maaaring makatanggap ang isang pamilya ng parehong Izoku Kisonenkin at Izoku Nenkin kung ang namatay ay kwalipikado sa parehong sistema. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay miyembro ng Kosei Nenkin at may anak, maaaring makatanggap ang kanyang pamilya ng parehong benepisyo. Ngunit kung walang anak, kadalasan ay Izoku Nenkin lamang ang maaaring matanggap. Sa kabuuan, ang Izoku Kisonenkin ay isang basic na tulong na nakatuon sa mga pamilyang may batang naiwan. Samantalang, ang Izoku Nenkin o Izoku Kosei Nenkin ay isang mas mataas at mas malawak na benepisyo para sa mga empleyado na may pamilya. Ang dalawang sistemang ito ay nagpapakita kung paano pinapahalagahan ng Japan ang seguridad at kapakanan ng mga pamilya, lalo na sa panahon ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layunin pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Sana po ay nakatulong ang ulat na ito. Marami pong salamat.